Guys, alam nyo guys, nababagalan talaga ako sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, no? Napakatagal, nakakainip. So parang hindi na exciting guys, no? Kasi gustong-gusto ko na talaga na makita, no, na ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero ang tagal, napakabagal ng galawan dyan sa Senate, no? Sa impeachment trials. So kayo ba guys, hindi ba kayo naiinip? So sana ma-impeach na, no? Sana may mga ebidensya na talagang totoo kasi nakakainip at napapagastos lang yung gobyerno natin dyan. At ang pera na ginagamit nila dyan is pera ng taong bayan. So pakiusap natin dyan, no, sa mga prosecution dyan sa Senate, sa Kongreso. Kung wala naman kayong sapat na ebidensya para ma-impeach si VP Sara Duterte, is tigilan nyo na. Kasi gastos lang yan, no, araw-araw. So pang ilang days na ngayon yung impeachment trial na yan. Ngayong August 11. Pang 14 days na. Pero hanggang ngayon, wala pa rin improvement, wala pa rin progreso. So ibig sabihin, wala talaga kayong concrete evidence dyan. Kasi kung meron, dapat nung nakarang taon, na-impeach na yan. So hanggang ngayon, di pa rin na-impeach. Inip na kami mga taong bayan, no, na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya sana, kung wala naman kayong concrete evidence, wala namang ebidensya talaga, itigil nyo na yan. At mag-focus kayo dun sa ikaganda, no, ikakaunlad ng Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas. Para yung mga investor naman, mamuhunan dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas. Kasi unang-una guys, no, kung yung pinag-uusapan dyan ng prosecution at ng defense, dyan sa Senate impeachment na yan, is yung ikauunlad ng Pilipinas. Katulad yan, pagandahin nyo yung mga kalsada dito sa Pilipinas. Pag-usapan nyo dyan, yan, sana pinag-uusapan nyo, hindi yung impeachment eh. Nagsayang lang kayo ng oras dyan. Nagsayang lang kayo ng pira ng taong bayan dyan, ng gobyerno. Pundo na sana ng gobyerno yan. So kung ang pinag-uusapan nyo sana dyan, ikakaunlad ng Pilipinas, marami sanang trabaho na papasok, maraming investor na papasok. At tignan nyo dito sa Pilipinas guys, naobserbahan nyo ba? Kapag nagpatayo tayo dito ng mga infrastructure project, katulad niyan, kalsada, wala man lang ka-disenyo-disenyo. Talagang kalsada lang, tulay. No? Ganun lang. Kaya yung mga building naman dito, walang ka-design-design. Talagang building lang. Lagyan ng kulay, lagyan ng salamin. Pero alam nyo guys, pumunta tayo doon sa ibang bansa. Halimbawa dyan, UAE, Dubai. Ang ganda ng mga building nila doon. Ang ganda ng mga kalsada nila doon. Bukod sa ang lalawak, wala kang makitang MMDA doon. Mga AI camera yun ang doon. Ganyan sila kaganda. Ginagawa nilang tourist spot. Kaya napakaraming turista na pumupunta doon. Yung mga nagtatrabaho, komportable. Ang ganda ng facility nila doon. Lahat pa ng facility nila doon, aircon. Dito sa Pilipinas, napakainit. Ultimo MRT natin dito, hindi mapa-aircon yung buong MRT. Punta ka ng Dubai. Pagpasok mo, buo yan, aircon yan. Naka-elevator pa. Ang lalawak pa ng elevator. Nakasiparit pa yung babae, tsaka lalaki. Diba? Pero hindi natin magawa sa Pilipinas. Ang daming pira yung Pilipinas, ang daming pundo yung Pilipinas. Pero saan napupunta? Para lang doon sa mga ilan, doon sa mga nakaupo ng mga kurap. Tingnan mo yung Abu Dhabi na lang. Pag pumunta ka doon sa mga kalsada nila, may mga design yung mga kalsada nila. Pag tiningnan mo yung mga building nila, hindi pare-parehas, iba-iba, ang gaganda ng design. Maliit man o mataas na building, may mga design. Pero magugulat tayo guys, no? Pag tinanong mo, sino yung engineering, sino yung architect, malalaman natin, Pilipino pala. Pinoy pala. No? Bakit yung mga skilled, yung mga talented natin ng mga kababayan ng mga Pilipino nandun sa ibang bansa, wala dito sa Pilipinas? Kasi bakit? Malaki yung sahod nila doon, binabayaran ng tama, dito hindi. Pag nagpatayo naman tayo ng building dito, katulad yan, mga kalsada, kinukurap, kinakaltasan yung budget. Ano na lang ipapatayo ng mga engineer, architect? Maiwan, 35%. Kaya pagdating ng kalamidad, yun, gumuho. Kaya pakiusap natin sa kanila guys, no? Sana yung pag-usapan nyo na lang yan sa Senate impeachment na yan, is yung paano pagandahin yung ekonomiya ng Pilipinas. Para magkaroon tayo ng mga investor, pumasok sa atin, magkaroon ng maraming trabaho, and of course, maraming income na papasok sa Pilipinas. So kung wala naman kayong concrete evidence, halata naman na kung wala namang ebidensya talaga, is political agenda lang yan. Political propaganda. Kaya tigilan nyo na po yan. Maawa kayo sa mga taong bayan.